Milky Way Horror Stories. Andiyan na siya. Magandang araw sa mga taga-subaybay ng ating page. Isa na namang kwento ang ating ibabahagi. At ito ang tunay na kwento ng maranhig sa Kabangkalan. Noong panahon ng mga Kastila, may isang liblib na baryo sa kabundukan ng Kabangkalan, Negros Occidental, na tinatawag ng mga matatanda bilang Santo Rosario. Dito nakatira ang mga pamilyang mahihirap, ngunit masisipag, mga magsasaka ng tubo, nyug at mais. Sa baryong ito, nagsimula ang isang kwentong hanggang ngayon ay binubulong pa rin ng matatanda tuwing gabi ng kalamigan. Ang kwento ng maranhig. Sa baryo ng Santo Rosario, nakatira si Don Teodoro Albarad, isang mistisong may-ari ng hasyenda. Kilala siya bilang mabait, ngunit mahigpit. Meron siyang asawa, si Doña Caridad, at nag-iisang anak na babae na si Elena. 18 taon gulang at sinasabing pinakamagandang dalaga sa kabundukan. Sa ilalim ng kanyang pagmamayari, maraming magsasaka ang nagtatrabaho, kabilang ang isang batang lalaki na si Lucio, anak ng isang dating kasama. Tahimik at matyaga si Lucio, at sa di inaasahang pagkakataon, nagkagustuhan sila ni Elena. Ngunit para kay Don Teodoro, ang ganoong pag-iibigan, isang malaking kasalanan. Hindi kailanman maaaring maging asawa ng anak ko ang isang maralita, ang mariin niyang sabi. Kahit noong isang gabi ng Hulyo, nang madiskubre niyang lihim na nagtatappo ang dalawa sa ilalim ng punong akasya, ipinahuli niya si Lucio. Kinabukasan, natagpuan na lamang si Lucio napatay sa gilid ng ilog. Wala raw nakakita, ngunit sabi ng iba, pinahirapan muna siya bago tuluyang nilunod. Si Elena ay halos mabaliw sa dalamhati, at matapos ang libing, hindi na siya muling lumabas ng bahay. Makalipas na lamang ang 3 araw, natagpuan siyang wala ng buhay sa kanyang silid, nakabitin sa kisame, may hawak pang rosaryo sa kamay. Magkasunod na inilibing sina Lucio at Elena, ngunit ayon sa pari, hindi dapat pagsabayin sa parehong araw ang dalawang may kaugnayan sa kamatayan, lalo't isa'y nagpakamatay. Delikado yan. Wika ni Padre Montemayor. Baka bumangon ng kaluluwa at hindi matahimik. Ngunit si Don Teodoro ay hindi naniwala. Pamahiin lamang yan, Padre. Pagdasal niyo na lang sila, sagot niya. Pinagdiwang ang libing ng tahimik. Ngunit pagsapit ng gabi, isang matandang albularyo na si Lola Anding ang nakarinig ng kakaibang ingay sa sementeryo. Parang may mga yapak at ungol sa lupa. Nang lapitan niya, nakita niya ang isang malalim na hukay sa libingan ni Lucio. At takip ng ataol ay bukas at wala na ang bangkay. Bumagsak si Lola Anding sa lupa, nanginginig. Maranhig! Mahina niyang usal. Sa mga sumunod na gabi, may mga magsasakang nagsasabi nakakita sila ng isang lalaking pagod na pagod, lumalakad sa gilid ng ilog, parang hinahanap ang daan pa uwi. May amoy na mabaho at ang balat ay parang tuyong dahon. Ngunit ang mga mata, oo, sabi ng nakakita, ay si Lucio mismo. Hindi yan multo, hindi yan tao. Marunong pa rin huminga, pero patay na. Wika ni Lola Anding. Ang maranhig ay yaong kaluluwang ayaw umalis sa katawan sapagkat hindi natupad ang sumpa o pangako. Nagsimulang magkasakit ang mga tao sa baryo
Ang mga alagang baboy ay biglang namamatay. May mga batang nawawala sa gabi. At tuwing umaga, may bakas ng yapak ng putik at dugo papunta sa sementeryo. Sa bawat gabing walang buwan, may naririnig na kaluskos, mabigat na paghinga sa mga bubong. Lucio! Lucio! Tinig ng babae. Mahina ngunit malinaw. Pagkaraan ng 1 linggo, nakita ng mga kasambahay ni Don Teodoro na naglalakad sa bakuran. Walang saplot pang itaas, parang hinahabol ng kanino. Lumayo ka! Hindi mo siya makukuha! Sigaw niya sa dilim. Don Teodoro, sino pa yung kausap niyo? Tanong ng katiwala. Ngunit sa halip na sumagot, tumakbo si Don Teodoro patungo sa sementeryo. Doon siya nagpunta. Walang buhay kinabukasan, patilat ang mga mata, at tila nakangiti. Sa kanyang dibdib ay nakapatong ang rosaryo ni Elena. Basang-basa ng dugo. Walang nakakaalam kung paano siya namatay. Ngunit ayon sa tagalinis ng sementeryo, nakita raw nitong parang may nakatayong babae sa tabi ng tumpod ni Elena bago siya tuluyang bumagsak. Matapos mamatay si Don Teodoro, ipinasara ng mga natitirang tauhan ng asyenda. Ngunit isang gabi, narinig ng mga kapitbahay ang pagkalansing ng piano mula sa loob ng lumang bahay. Nang silipin nila sa bintana, nakita nilang may isang babae na puting stida na nakaupo sa piano at may kasayaw na anino ng lalaki. Pareho silang walang muka, ngunit sa bawat tindak, bumabagsak ang mga dahon sa sahig. Tila nilalanta ng hangin ng kapatayan. Mula noon, tinawag na ng mga taga-baryo ang lugar na bahay ng Maranhig. Dumating sa baryo si Tatay Piro, isang kilalang albularyo mula sa Iloilo. Ayon sa kanya, kaya raw ng mga Maranhig na bumalik sa katawan nito kung hindi naputol ang ugnayan sa lupa. Isang sumpang hindi pa natutupad. At dahil nagkasundong magkikita sina Lucio at Elena hanggang kamatayan, yun mismo ang bumuhay sa kanila. Hindi ito basta masamang espiritu, sabi ni Tatay Piro. Pag-ibig ang nagbalik sa kanila, pero pag-ibig din nagdadala ng kamatayan. Sinubukan ni Tatay Piro na isagawa ang ritual ng pagpatid. Nagdala siya ng asin, langis ng niyog at abo ng insenso. Dapat daw sindihan ang puntod sa 3 gabi ng kabilugan ng buwan, sabay dasal ng orasyon de la muerte. Ngunit sa unang gabi pa lang, biglang lumakas ang hangin at nagdilim ang langit. Narinig nila ang iyak ng isang babae at isang malamig na kamay ang umawak sa braso ni Tatay Piro. Nang humarap siya, nakita niyang si Elena. Ngunit ang matay puti, walang laman. "Huwag mo siyang agawin sa akin," bulong nito. Kinabukasan, nilamon ng apoy ang buong asyenda. Walang nakakita kung paano nagsimula. Ngunit sabi ng iba, galing daw sa loob mula sa silid ni Elena. Wala nang natira, kundi abo at bato. Ngunit sa mga susunod na gabi, may mga nakakarinig pa rin ng tugtog ng piano sa hangin. Ang mga asong gubat na tumatahol tuwing gabi ng kabilugan ng buwan. At may mga mangilan-ngilan na sinasabing nakakita ng 2 anino sa veranda ng isang nasunog na bahay. Magkahawak kamay, nakatingin sa buwan. Lumipas ang mga taon, nawala nang nakatira sa baryo. Ngunit isang batang lalaki na si Mario, apo ni Lola Anding, ang nakahanap ng lumang rosaryo sa gilid ng ilog. Matanda na siya nang sabihin niya ang kanyang karanasan. Bata pa ako noon nang may narinig akong tawag galing sa gupa. Paglapit ko, may babaeng nakaputi at may lalaki sa likod niya. Nakangiti.
Pareho silang malamig tignan, pero walang kulay ang balat. Sabi ng babae sa akin, sabihin mo sa mga tao, hindi kami masama. Hindi lahat ng maranhig ay gutom sa laman. Minsan, gutom lang kami sa kapayapaan. Pagkatapos noon, biglang naglaho ang dalawa at ang rosaryong dala ng babae ay naiwan sa kamay ng bata. Nang ipakita niya iyon kay Lola Anding, umiyak ang matanda. Rosaryo yan ni Elena. Sabi niya, At kung hawak mo yan, ibig sabihin, natapos na ang sumpa. pagdating ng dekada 40, itinayo ng mga Amerikano ang isang maliit na kampo sa dating hasyenda. Doon nila natagpuan ang mga labi ng 2 bangkay sa ilalim ng lumang puno ng akasya. Nakahawak pa rin ang kamay. Wala nang natirang mga pangalan, ngunit sa tabi ng isang may nakaukit na bato hanggang sa muling pagkikita. Dinala sa simbahan ng mga buto at muling inilibing ng pare. Simula noon, tumahimik na ang lugar. Ngunit sabi ng mga matatanda, kapag sumapit ang anibersaryo ng nasunog na asyenda, maririnig pa rin sa malayo ang tugtog ng lumang piano. Hanggang ngayon, may mga taga-kabangkalan na naniniwalang totoo ang kwentong ito. Pero may nakapagsabing sa bawat pagplan, may amoy na nasusunog na tubo sa langit. At may mga aninong dumadaan sa mga nyugan. Ang matatandang nakatira sa gilid ng ilog ay nagkukwento pa rin tungkol sa maranhig. Hindi bilang halimaw, kundi bilang paalala ng mga kaluluwang hindi natapos ang paglalakbay dahil sa pag-ibig o kasalan. Ayon kay Lola Anding, bago siya namatay, may 2 uri ng maranhig. Ang nangihingi ng patawaran at ang paghiganti. Si Lucio at Elena, aniya, ay kabilang sa una. Hindi sila bumalik para manakit, kundi para tapusin ang isang pangakong binitawan sa ilalim ng punong akasya. At kung minsan, sa mga gabing tahimik, kapag dumarating ang amihan mula sa bundok, may naririnig pa rin na mahihinang nota ng piano at 2 tinig na nagbubulungan. Di na tayo mawawalay. Noong 1978, isang guro sa Kabangkalan ang nagsulat ng sanaysay tungkol sa alamat ng maranhig ni Albaran. Sa kanyang pananaliksik, napatunayan niyang totoo ang mga pangalang nabanggit sa lumang tala ng simbahan. Teodoro Albaran, Caridad Albaran at Elena Albaran. Meron ding kasamahang nagngangalang Lucio Ramos na namatay sa ilog noong 1876. Ngunit sa puntod ni Lucio, walang bangkay na natagpuan hanggang ngayon.